nga ba mag-file ng MAT-1 or maternity notification para na rin sa maternity benefits natin dito sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. After makapag-login sa SSS online account mo, pwede nang dumiretso sa benefits and then maternity benefit. Click natin yan. Meron ditong tatlong pagpipilian. Maternity notification, which is yung tinatawag nilang MAT-1 or yung step 1 for maternity application. Merong maternity application mismo. Ito yung MAT-2 na tinatawag. Baka kasi marinig nyo yung MAT-1, MAT-2 at hindi nyo alam yung ibig sabihin nun. Basically, yung MAT-1, step 1 lang siya, kailangan mag-notify o mag-heads up sa SSS na manganganak ka. Yung MAT-2 o yung step 2 is kukunin mo na yung mismong benefits mo. May pagkakataon na pwede magamit itong adjustment for MAT-2 or maternity application kung sakaling nagkaroon ng discrepancy or kailangan i-check yung mga nakuha mong benepisyo. So, balik tayo sa maternity notification. Sino-sino ang dapat mag-MAT-1 or mag-notify sa SSS? Ito yung inaasahan mong manganganak ka pa lang. Ibig sabihin, nalaman mo agad na makakakuha ka ng benepisyo sa SSS. So, ang gagawin mo is sasabihin mo kay SSS kung kailan yung expected delivery date mo. May mga pagkakataon na may ibang miyembro ng SSS na late na nila na-realize na pwede pala silang makakuha ng benepisyo sa SSS. Anong ibig sabihin nun? Dito kasi sa maternity application, pwede yung late filing na tinatawag. Ibig sabihin, 2 years ago, 3 years ago, nanganak ka na. And then, na-realize mo na naguhulog ka ng mga time na yon pero hindi ka nag-claim ng maternity benefit. Applicable to lalo sa mga OFW o yung hindi talaga active sa SSS. O yung mga naguhulog sa SSS pero hindi nila alam yung information na to. So, pag ganyan, yung late filing, ibabypass mo na yung maternity notification. Bakit? Kasi dito sa expected delivery date, halimbawa, mamili tayo ng date dito. Ang nakalagay na lang dito is yung current year at yung the following year. Yung mga previous year, yung 2024, 2023, wala na yan dito. Hindi ka na makapag-MAT-1 kapag late filing na. Pero kung alam mo manganganak ka, or obviously hindi ka late filing, mag-notify ka na sa SSS kasi kailangan talagang gawin yon or ina-advise talaga ng SSS na gawin ito. Lalo kung alam mo naman na makakakuha ka or mag-a-apply ka ng MAT-2 eventually. So, sa application natin, sa step 1, ilagay dito yung expected delivery date. Halimbawa, ito yon. Do you want to allocate portion of your maternity leave credits? Para saan ito? Halimbawa, nanganak ka na at yung asawa mo gusto mong bigyan ng 7 days na leave credits, pwedeng-pwede yon. Hindi lang asawa, pati yung alternate caregiver. So, mas linawin natin to. Ang asawa, ang definition niya dito, pwedeng kasal or pwede ring hindi. Pwede mong ibigay sa kanya yung 7 days maternity leave credits mo. Meron kasi tayong 105 na leave credits. Yung 7 days nun, pwede nating i-allocate doon sa asawa natin or kung sino man yung gusto nating magbantay sa atin. Qualified alternate caregiver. So, sino yung alternate caregiver? Nakalagay dito yung kamag-anak mo within 4th degree of consanguinity or meron pa ditong current partner of the member sharing the same household. And since nga yung leave credits mo is i-allocate mo, mababawasan yung sayo mismo. So, kung tingin mo, okay lang sa'yo na yung 105 mababawasan ng 7 days at i-allocate yun either sa asawa mo or sa caregiver mo, okay na, i-click tong yes and then ilagay mo na lang dito yung details. Pero, hindi rin to applicable sa lahat. For voluntary members or basically hindi employed, hindi mo na kailangan i-allocate yung leave credits mo. Para lang kasi to sa mga nagtatrabaho or may employed na status dito sa SSS. So, for OFW, voluntary, automatically no na ang dapat na piliin. Proceed tayo, click ko tong next. I-check lang natin to. Andito ulit yung expected delivery date. Kung sakaling nagkamali, click lang tong back para i-edit. Kapag okay na, click na tong next para makapag-proceed dito sa next step, which is tapos na. Click ko tong done. Kung sakali na parang hindi siya nag-proceed, ulitin lang natin. Balik tayo. So, parang hindi ko sure kung na-confirm siya ng maayos. Balik tayo dito sa dashboard, sa benefits ulit, maternity benefit. And then, ulitin lang natin. Nga pala kung may question kayo na paano kung hindi ka sigurado sa expected date of delivery. From the word itself, expected lang naman ito. Hindi naman ito yung pinakatitingnan na date ng SSS kapag magpa-file na kayo ng benepisyo or i-claim nyo na yung allowance ninyo. Instead, mag-refer sila sa maternity application. Kasi normally, kapag manganganak ka naman talaga, yung delivery date na sinabi sa'yo, hindi naman talaga sure yun.
Pwede mag-adjust ng ilang linggo or ilang araw. So, kung ano na lang yung pinaka-eksaktong panganak, dito na siya ilalagay sa maternity application. Click ko tong next. I agree. Next. Ito na yung hinihintay dapat natin. Kanina kasi blanco to eh. Nakalagay dito na you have successfully submitted yung maternity notification on Feb 28. Ngayong date yan. Click natin tong done. At dito sa inquiry, dapat makita ninyo yung date kung kailan kayo nag-file. Pag wala kayo nakikita dyan, it means na possible nag-hang na or na-log out na pala kayo sa SSS na hindi nyo namamalayan. Minsan kasi hindi obvious na nag-log out na pala kayo. Malalaman nyo na lang kapag nag-refresh yung website or nagpunta kayo sa ibang mga menus dito. Kapag ganyan, i-double check nyo na dapat may confirmation at dito sa inquiry, nakita nyo yung submitted na status with the date kung kailan kayo nag-file. Next step na ay yung maternity application, kung saan dito na mag-a-apply ng mga detalye. Andito na rin yung mga requirements na proof na nanganak nga kayo. So, pag-uusapan na natin yan sa next video. Pero kung may napapansin kayo, wala itong active disbursement account, dapat mag-enroll muna kayo kasi yung pera na makukuha nyo sa SSS, ita-transfer na ito sa bank account ninyo. Which is, hindi na kayo makakuha ng cheque, instead, i-withdraw nyo na lang siya anytime doon nga sa ATM ninyo or sa passbook ninyo kung doon nyo nga siya in-enroll. And that's it para sa Math 2. Pwede nyo i-check itong video sa bandang baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!